Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang banal o kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Tinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, itong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw ay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoong naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakin ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal
sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos. Kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siyang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong
magawang matahimik yung mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwa. Kay Jacob niya imidigay ang balita at pabilin, ang tungtunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay walang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Ang ating pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eukaristiya, tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eukaristiya ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi natin sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo ay isang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailanmay di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang wakas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa akin. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Sabihin niyo nga po, Corpus Christi. Katawan ni Kristo, Corpus Christi. At ngayon ay binibigyan ng diin at pinapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkilala, pagtanggap, pagkain ng katawan ni Kristo. Kung atin pong babalikan, bago po ang kwentong ito, nagkaroon ng pagpapakain sa napakaraming tao. Libo-libong tao ang napakain ni Jesus sa iilang pirasong tinapay at isda. Kung kaya, marami ang tumunod kay Kristo. Hindi dahil sila po ay naniniwala na kay Kristo, kundi dahil nakakita sila ng himala, nakakita sila ng pagkain. Kasi ang pagkain ang isa sa pangunahing kailangan ng tao. Pagkain. O pwedeng wala kang damit, mabubuhay ka pa rin. O pwedeng wala kang bahay, mabubuhay ka pa rin. Pero pagkain, kapag wala, mainit ang ulo. Pag gutom na, nawawala na ang pagmamahalan. Pag gutom na, madalas nag-aaway na ang mag-asawa. Gutom lang naman yan. Lalo na kapag hindi tayo tuluyang kumain, lalo tayo nagkakawatak-watak. Pero sa pagdiriwang natin ito, ngayong araw na ito na itinuturo ng simbahan, ang pagtanggap natin ng kabanal-banalan, katawan at dugo ni Kristo ang siyang ating ding pinakakailangan.
Hindi man natin lubusang naiintindihan. No, kasi kung gagamitin lang natin ang ating mga mata, napaka-ordinaryo ng ating tinatanggap. Pwedeng marami po magtatanong, katawan ba talaga ni Kristo yan? Ang liit naman. Katawan ba talaga ni Kristo ito? Ito ba talaga yung makapagliligtas sa atin? Ito ba talaga yung makakapagbigay ng buhay sa atin? Itinuturo sa atin ng simbahan na naririto at ito mismo yung tinatawag natin na real presence. Hindi magbabago ang anyo nito, hindi rin magbabago ang pagtingin natin, ang hugis, hindi rin magbabago yan, pati lasa. Gusto niyo bang tikman? Tinapay pa rin ito. No? Pero sa diwa ng ating pananampalataya, sa paglukob ng Espiritu Santo, dito mamaya, ito na ang katawan ni Kristo. Maniwala ka o hindi, hindi ka bawasan sa kabanalan at kasagraduhan ng tinapay na ito. Dahil ito si Kristo. Kaya nga lagi, paulit-ulit na sinabi ni Kristo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo nga po, buhay. Buhay na walang hanggan. Yan ang dulot nito. Kakapiranggot. Pero ang dulot nito sa buhay ng isang tao ay hindi matutumbasan ng inaakala nating maibibigay ng mga material na bagay sa mundong ito. Kung maniniwala ka lang, kung mananalig ka lang. Wala pa rin. Kasi marami wala lang, dinededma lang po ito. Marami nga ang tingin dito, anting-anting. Kaya dati, marami sa mga sabungero ang palihim na nagnanakaw at nagpupuslit nito para gawing pagkain ng manok para manalo sa sabong. Marami din, parang ang tingin dito, wala lang. Okay. Kung hindi mo ito tatanggapin na may pananampalataya, wala talagang mangyayari sa iyo. Walang magbabago sa iyo. Kahit ubusin mo pa yung isang pakete nito at gawin mong pagkain araw-araw, gawin mo chichirya, walang mangyayari. Sana po, sa linggong ito, mas mapalalim natin ang ating pag-unawa sa kahalagahan ng pagdalo sa misa. Dahil dito, bukod sa mga kahilingan natin, binibigyan tayo ng kumbaga vitamin na kakailanganan natin upang tayo ay mas maging malakas sa pagharap natin ng ating mga responsibilidad sa buhay. Lalo tigit kung may mga pagkakataon na tayo po ay halos pinanghihinaan na ng ating po mga o dulot ng mga problema natin. Anong kailangan natin? Vitamin. Sana nandoon tayo sa puntong yon. Kasi kung hindi ka masasanay ngayon, paano ka magkakaroon at mararanasan ang buhay na walang hanggan kung hindi ka kakain ngayon? Simulan mo ngayon. Kaya kung magsisimba ka, hindi ka lang dapat nagsisimba dahil nagsiserve. Hindi ka lang dapat nagsisimba para magdasal. Nagsimba ka para ka kumain. At pinakakain ka ni Jesus. Huwag mong tatanggihan ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Yun, mas maramdaman mo at maintindihan mo. At kusa mo itong kunin, kusa mo itong tanggapin. Huwag mong tatanggihan.
Kasi pag sinabi mo no, na hindi ka karapat-dapat, bakit? Kasi makasalanan ka. Kaya nga siya nag-alay ng buhay dahil sa kasalanan natin. So babaliwalain mo ang sakripisyo na ginawa niya, na patuloy niyang ginagawa sa pagbibigay niya ng kanyang sarili, ang kanyang katawan. Para sa atin. Mahalaga po ang pagsasalo-salo. Kaya nga sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, tayo ay nakikibahagi, nakikiisa. At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi sa kanyang katawan, sa kanyang dugo. Di ba po? Kung mapapansin ninyo, bakit malayo ang pamilya sa isa't isa? Ano ba napapansin ninyo? Kasi hindi kayo sabay-sabay kumakain. Sa ganun bagay lang, no? Kasi bawat isa lumalayo, ayaw makisalo, ayaw kumain. Ganun, lalo tigin sa banal na misa. Kung hindi ka makikisalo, hindi ka makikibahagi. Pero ang nais ni Jesus, ang lahat tayo ay makibahagi sa Kanya, sa pagsasalo-salo rin na Kanya rin namang inihanda. At ang kailangan lang din natin, no, sabi sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, matutong magpakumbaba. Tatanggap ba ako o hindi? Tatanggipin ko ba siya o ang sa tingin natin, hindi natin siya kailangan? Pagpapakumbaba ang kailangan natin. So, ang susi sa lahat ng ating mga hinahanap, mga pangangailangan, nasa Eucharistia. Diyan, nawa po ay patuloy natin na matanggap at tanggapin. Huwag mong hintayin ipagkait ito sa iyo. Although, sabi nga, kahit kailan hindi ito nanaisin ni Jesus na ipagdamot sa iyo. Aalokin at aalokin niya tayo. At sana po, kapag inalok niya tayo, tanggapin mo, kainin mo ang kanyang katawan. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng kanyang pagpapala at biyaya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaang itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa aming pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa, at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, o Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kami mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao, na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagpupos ng Jesus na aming mahal, ligtas mo kami Jesus na aming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaandiyahan sa kanyang piging. Isang salita mo lamang ay nanalig na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo.
Ama naming lumikha, at Panginoong naming Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa pagiging o sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang